Mapagpalang araw mga kaguro, ako na naman po si Helen Bihaya at pag-uusapan po ulit natin ang indicators to be assessed through portfolio annotation and behavioral event interview for Teacher 2 to Master Teacher 5. Ang table na ito ay nagpapakita ng kung ano ang mga indicators na i-observe kada career stage ng mga teachers. So pag makikita ninyo yung isang asteri, yan po ay maa-assess through portfolio annotation. And then yung dalawa naman po ay maa-assess po yan through behavioral event interview. 10 points po para sa portfolio annotation and 5 points po para po doon sa BEI. Ito po yung rubrics na gagamitin para sa pag-rate ng ating non-COI. So, the highest score is 5, the lowest score is 1. And then, dito sa portfolio annotation, may dalawang criteria po. Sources of demonstration and the alignment of MOVs. Mas magandang kanya-kanyang basa na lang po ito para i-target natin yung 5, di ba? Kasi ito po yung maximum points ay 10. Next ay itong behavioral event interview na ang maximum points nito ay 5 points. So parehas po sa portfolio, ang highest rating is 5. Silipin natin ang sample annotation form ng Master Teacher 1. So ang sabi niya sa policy, applicants are given 2 hours to accomplish this path. Kaya mas maganda kung tayo ang gumawa ng ating mga kapapelan kasi kahit anong pasikot-sikot, alam natin ang ating mga ilalagay dyan. Ayan, kompleto po ako ng mga forms na yan. PM me kung kailangan nyo. So sige, isa-isahin natin ang rating sheet at the same time path ng mga applicants ng Teacher 2. So meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 5 na indicators at ihahanda nila ang kanilang portfolio at patutunayan nila ito through interview. Ganun din po para sa Teacher 3. So, 5 din po yung indicator. May portfolio din and then meron din pong BEI. Ito din po ang para sa Teacher 4. Parehas 5 indicators, portfolio annotation and then interview. Ganito din po sa Teacher 5, 5 indicators by portfolio annotation and then behavioral interview. Ganun din po sa Teacher 6 and Teacher 7, meron din po silang 5 indicators and portfolio annotation and behavioral event interview. Sa Master Teacher 1 po ang naiiba. Meron pong mga indicators na maa-assess lang po ito through portfolio annotation and then meron mga indicators na maa-assess ito through behavioral event interview. Okay, sa MT2, parang Teacher 2 to Teacher 7, na lahat ng indicators ay ihahanda nila ang kanilang portfolio at patutunayan nila through interview. And then dito naman po sa MT3, parehas po ito sa MT1. And then sa MT4 and MT5, ganun po sa MT2, parehas na may portfolio and then merong behavioral event interview ng lahat ng indicators. Kompleto po tayo ng copy niyan. PM lang po ako kung kailangan nyo. So, yun lamang po. Thank you very much.